Ako si Sophie Whitman. Nawawala ang asawa ko, si Justin Clark. Justin Clark? Ma'am, illegal ang mag-file ng maling report gamit ang pangalan ng iba. Kilala ng lahat kung sino si Ginang Clark. Pangalan ng iba? Asawa ako ni Justin. 5 taon na akong bulag. Hindi ako lumalabas. Paano ako makikilala ng mga tao? Kung ipipilit mo, pakibuksan ng TV. Andyan si Ginoong Clark. Hello? Ginoong Clark, sino ang taong gustong-gusto mong makita ngayon? Ang mahal kong asawa, Sophie Whitman. Siyempre, Justin. Sige, pasalubungan natin ang asawa ni Ginoong Clark, si Bibi, Sophie Whitman, sa entablado. Siya si Sophie? Sino ako? Ginoong Clark, ano ang New Year's wish mo? sana ang mahal kong asawa ay magkaroon ng maayos na panganganak at manatiling ligtas at masaya palagi. Salamat, honey. Boses iyan ni Yvette. Imposible. Hindi ito totoo. 5 taon na ang nakalipas. Aksidente sa kotse. Ang nagpabulag sa akin. At si Yvette Lawson, nakamukha ko, ang ipinadala sa kama ni Justin. Justin, ang tagal kitang hinintay. Bakit ang tagal mo? Lumabas ka. Si Sophie lang ang mahal ko. Kahit sino nakahawig niya, paulit-ulit siyang tinanggihan ni Justin, ay nakakadiri lang sa akin. At pagkatapos, nag-propose siya sa akin. Babe, magparehistro tayo ng kasal natin bukas. Kahit lahat ay tutol dito, gusto kitang maging Ginang Clark ng opisyal. Justin, sabi mo ako lang ang mahal mo. Sabi mo nakakadiri sa iyo ang kahit sino nakahawig ko. Bakit siya ang katabi mo bilang asawa mo? Hahanapin ko siya. Haharapin ko siya. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Honey, anong nangyari? Nakikita ko na. Tiningnan siya ng doktor. Mga minor na sugat lang. Walang malala. Pero hindi sila sigurado kung kailan siya magigising. Si Justine. Kailangan kong sabihin sa kanya na bumalik na ang paningin ko. Tapos, tatanungin ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya at kay Yvette. Justin, 5 taon na. Hanggang kailan mo balak na magpanggap si Yvette bilang si Sophie? Hindi ko rin alam. Noon, ang mga direktor sa Clark Group ay nagtulungan para pigilan akong pakasalan ng isang bulag. Pero mahal na mahal ko, si Sophie. Wala akong magawa kundi magsinungaling sa kanila na sinabing bumalik na ang kanyang paningin. Kaya pinapanggap ko si Yvette bilang siya para makasama siya sa mga kumpanya bilang asawa ko. Pero ang mga matitigas na ulong direktor na iyon ay namatay na o nagretiro na. Bakit ka pa nagpapanggap? Buntis si Yvette. At saka, dahil sa matagal na pagpapanggap, sa tingin ko ay tunay na nahulog na ang loob ko sa kanya. Nababaliw ka ba? Nakalimutan mo ba? Ang driver sa aksidenteng iyon ay kapatid ni Yvette. Tigilan mo! Kapatid niya iyon. Wala iyon sa kanya. Inosente siya. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nabulag si Sophie at hindi sana niya tinalikuran ang pagsasayaw. Kung malaman niya, Hindi niya malalaman. Simula nang mabulag siya, pinanatili ko siya rito para magpahinga.
Nag-install ako ng mga device na pumipigil sa signal sa buong villa. Basta nananatili siya rito, hindi niya malalaman ang nangyayari sa labas. Naghihintay sa akin si Yvette. Umalis ka na. Dati kong inisip na ito ay isang tahanan ng pagmamahal at kaligayahan. Pero ito pala ay isang hawla lang para ikulong ako. Para sa'yo, itinayo ko ang bahay na ito. Perpekto ito para sa isang bulag. Ang aking mga mata ay magiging hadlang sa karera at buhay mo. Paano kung makinig ka na lang sa pamilya mo at maghanap ng normal na pakakasalan? Hindi pwede. Mahal? Mula ngayon, ako na ang magiging mata mo. Simula sa sandaling ito, ikaw na lang ang tanging para sa akin. Justin, ang pag-ibig mo ay may bahid. Ayoko na nito. Hayaan mong ang peking pag-ibig na ito at ang hawla na tinatawag mong pag-ibig ay magsama-samang masunog hanggang maging abo. Nick, sabi mo pwede akong bumalik sa dance troupe anumang oras sa loob ng 5 taon. Totoo pa ba yun? Siyempre, ang mga tagahanga mo sa Northern Cans ay naghihintay sa kanilang ballet princess. Nangungulila silang makita ka ulit. Kailangan kong maghanda at 5 araw. Ang proseso ng travel documents. Pero papayag kaya si Justin na umalis ka? Huwag kang mag-alala. Iiwan ko ang aking bangkay para sa kanya. Ano ang sinabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? May iba na si Justin na papalit sa akin bilang Mrs. Clark. Kung ganoon, mawawala na lang ako ng tuluyan sa buhay niya. Mahal. 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 Salamat sa Diyos, okay ka. Salamat sa Diyos. Kung wala ka na, ayaw ko nang mabuhay. Sophie, akala ni Justin nasa loob ka. Mabilis siyang pumasok at halos nataman ng chandelier. Justin, ipinanganib mo ang buhay mo para sa akin. Pero paano mo kayang magmahal ng 2 babae ng sabay? Ginoong Clark, Gusto ko talagang makita kung paano kayong dalawa magpapakita sa harap ko. Justin, sino yan? Ong, isang kasosyo sa negosyo. Narito siya para sa isang meeting sa akin. Hintayin mo ako sandali. Bakit ka pumunta rito? Hindi ba sinabi kong darating ako sa gabi para samahan ka at ang baby? pero sobrang miss kita. May utang ako kay Sophie at gusto kong bayaran ito. Wala kang utang sa kanya. May utang ako sa iyo at sa baby. Dahil pinagamit ko sa iyo ang pangalan niya. Justin, sino yan?
Sophie? Sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw, kaya kumuha ako ng nutritionist para alagaan ka. Halika, magbati kayo. Hey, Miss Whitman. Kumusta, Miss Whitman? Tinawag niya akong Miss Whitman at hindi Mrs. Clark. Hindi itinama ni Justin ang kanyang pagkakamali. Justin, Sophie, ang nasunog na kuwarto ay inaayos na ngayon. Ngunit ang ibang bahagi ng lugar ay nalinis na. Siya. Tara na, pasok tayo. Mahal, C. Hoy, sandali lang. anong ginagawa mo? Tara na. Sophie, ginawan ka ni Yvette ng chicken soup. Dapat mong subukan ito. Kain na tayo. Enk, bakit ang cute-cute mo? Dati, ganito rin tayo ka-affectionate. Pero ngayon, ibinibigay niya ang parehong pagmamahal sa ibang tao. Mr. Clark, gaya ng hiningi mo, narito ako para suriin ang mga mata ni Mrs. Clark. Nalaman na ba niya? Ginoong Clark, ang mga mata niya. Mag-usap tayo sa aking pag-aaralan. Doktor, kumusta na ang mga mata ng aking asawa? Maayos na ang mga mata ni Ginang Clark. Mayroon akong espesyal na gamot. Kapag ginamit niya ito, makakabawi siya ng paningin. Ano naman kung makabawi ako ng paningin? Hindi na kami pwedeng bumalik ni Justin. Sa larong ito na puno ng kasinungalingan at panloloko, mas gugustuhin ko pang manatiling bulag. Sa ngayon, gusto ko lang makaraos sa huling 5 araw at tuluyan ng umalis sa lugar na ito. Hindi niya ito kailangan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Dr. Bartlett? Sa nakalipas na 5 taon, ang hiningi ko lang sa kanya ay magreseta ng pinakapayak na mga suplemento. Pero ang mga mata ni Ginang Clark, may pagkakataon pang gumaling. Kung makabawi siya ng paningin, ano na ang gagawin ni Yvette?
Justin, lahat ng pagkalito, takot, at kawalang magawa na naranasan ko. Sa loob ng 5 taon ng pagkabulag, ay dahil lahat sa iyo. Gigibain ko ang lahat ng magagandang alaala mo sa aking isipan. Tulad ng larawang ito. Mahal. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wala. Nagsushred lang ako ng maling dokumento. Dokumento? Parang pamilyar ito. Miss Whitman. Maligayang kaarawan. Ano yang amoy? Sophie, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bulaklak na ito. Magugustuhan mo talaga ang mga ito. Oh, pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka makakita. Palaging mapagpatawad si Sophie. Hindi siya magagalit. Sige na, tanggapin mo na. Alam ni Justin na allergic ako sa mga liryo. At ang amoy ng mga bulaklak na ito ay talagang kakaiba. Miss Whitman, pasensya na po. Hindi ko alam na ayaw mo sa mga liryo. Sophie, huwag kang magpakabata. Ito ay maalalahanin na regalo ni Yvette. Kahit hindi mo ito gusto, hindi mo pwedeng itapon ng ganito. Ayos lang yan, Justin. Kasalanan ko lahat ito dahil wala akong kwenta. Pero, may isa pa akong sorpresa. Miss Whitman, nakita ko ang asong ito sa tambakan ng basura. Maaari mo itong sanayin bilang iyong guide dog. Ingat. Justin, tulong! Natatakot ako. Ayos lang. Poprotektahan kita. Wag! Tigilan mo! Bitawan mo! Bitawan mo! Ang binti ko! Justin! Justin! Sagipin mo siya. Pakiusap, sagipin mo siya. Kung mamatay siya, kasama kayong lahat niya. Justin, sino ba talaga ang totoong ikaw? Swerte mo talaga. Malubha ang mga sugat mo, pero nakaligtas ka. Uminahon ka. Delikado kagabi. Isang surgeon lang ang nandoon sa buong ER. Ang pamilya ng isang pasyente ay iginiit na unahing tingnan ng doktor ang asawa niya. Sabi niya, buntis daw ito. Buti na lang, si Mrs. Clark ay mga gasgas lang ang nakuha, kaya may oras ang doktor para iligtas ka. Si Mrs. Clark? Oo nga pala. Nasaan ang pamilya mo? Wala akong pamilya. Mahal. Mahal,
Naghanda ako ng pagkain para sa'yo. Tikman mo. Miss Whitman, ang bait ng asawa mo sa'yo. Miss Whitman, makukuha na ang travel documents mo sa loob ng 2 araw. Yung mga talagang gustong umalis karaniwan ang iniisip na kahit ang pagpapaalam ay sayang lang sa oras. Isang araw na lang, makakaalis na rin ako. Dexter Hunt. Anong karapatan mong dakpin ako? Hinahanap mo yan? Ang pamilya mo. Ang kumuha ng lupain ng pamilya ko at nagpabangkarote sa amin. Hindi ka makakaalis nang walang kabayaran. Pero, ang kunin lang ang buhay mo ay masyadong mabait. Ano ang gusto mo? Tigilan mo yan. Pakawalan mo sila. Ibibigay ko sa'yo ang kahit ano. G. Clark, swerte mo talaga ha? May 2 babae ka palang kasama. Paano kung maglaro tayo ng konti? Manatili ka sa loob ng refrigerated truck sa loob ng kalahating oras. G. Clark, pumili ka ng isa. Justin, sagipin mo ako. Justin, gusto ko ring malaman kung sino ang pipiliin mo. Ang pipiliin ko. Pinipili ko. Si Sophie ang pinipili ko. Si, ang tapang ng desisyon mo, Ginoong Clark. Justin, nangangamba talaga ako. Okay lang. Nandito ako. Pakawalan mo siya. Tapos na ang oras. Papatayin mo siya. Sophie. Sophie, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Ginoong Clark, huwag magmadali. Ang laro ay hindi pa tapos. Pangalawang laro. Ang ganda sa tubig. Ginoong Clark, ang init ngayon? Sino sa kanila ang gusto mong pabagsakin? Si Sophie ba? O si Vete? Pinipili ko.
Si Sophie ang pinipili ko. Justin! Sophie, pasensya na. Hindi kakayanin ng katawan ni Yvette. Sophie, pasensya na kung napapahamak ka. Gawin mo na. Sophie, Tulong! Tulungan mo ako! Sophie. Sophie, Sophie, pasensya na. Babawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Justin? Hindi ko na kailangan. Ang pag-aalaga mo, ang mga paghingi mo ng tawad, o kahit na ikaw pa. Anong sinabi mo? Ngayon, maglaro tayo ng mas nakakabiting bagay. Ikatlong laro. Tigilan mo to. Ibibigay ko sa'yo lahat ng aking ari-arian. Hayaan mo na lang kaming umalis. Pero, hindi ako nagtitiwala sa'yo. Ganito na lang. Isa sa inyo ang maiiwan dito bilang hostage. Kapag nakuha ko na ang pera, pakakawalan ko siya. Siya? Mr. Clark, sa pagkakataong ito, sino ang pipiliin mo? Yvette. Ikaw. Justin, dadalhin ko ang iyong anak. Hindi mo pwedeng ipagsapalaran ng ating anak. Justin, sumasakit ang tiyan ko. Parang nagkaka-miscarriage ako. Yvette. Yvette, ayos ka lang ba? Dexter, kung gusto mo ang pera, siguraduhin mong ligtas si Sophie. Baliw, hindi naman siya makakatakbo. Tara, uminom tayo. Justin, ang tinatawag mong matatag na pagmamahal at perpektong pagtutugma ay wala palang kwenta. Kung may susunod na buhay man, ayokong nang mahalin ka muli. Sigurado ka bang ayaw mong magbabantay? Sigurado ako. Marami akong dapat gawin. Dati, paraiso ito na ginawa ni Justin para sa akin. Pero ngayon, hindi na ito sa akin. Ito ang aking aparador. Pero ngayon, puno na ito ng mga damit ni Yvette. Dito ako nag-ensayo ng pagsasayaw. Dito ako pinagpawisan ng husto. Ngayon, puno na lang ito ng alikabok. Hindi pa man ipinapanganak ang sanggol ni Yvette. Sinasakop na nila ang espasyong ito.
Mukhang desperado ka talaga na maging reyna ng bahay na ito. Limang taon na ang nakalipas. Si Justin mismo ang pumunta sa Rochester para pumili ng diamante at ipagawa ang singsing na ito. Inabot ito ng kalahating taon at kininis ng mahigit 13 milyong beses. Mula nang isuot ko ang singsing na ito, hindi ko na ito tinanggal. Justin, ikaw ang nagmahal sa akin ng higit sa lahat. Sa ating kasal, ipinangako mo na mamahalin mo ako magpakailanman. Pero ngayon, para protektahan si Yvette, pinagkaitan mo ako ng katotohanan. Pinanood mo akong pahirapan ng mga kidnapper at iniwan sa impyernong iyon. Justin, ayaw ko na ng singsing na ito. Tara na! May lighter ka? Ito lang ang meron ako. Pwede na yan. Paalam, aking dating mainit at maginhawang tahanan, na ngayon ay hawla na lang. At impyerno. Tara na. Kamusta, Luca? Justin? Sigurado ka ba? Nakaalis na ba si Sophie sa lugar ni Dexter? Sigurado ako. Na-check ko na ang ospital. Sabi ng doktor umalis si Sophie pagkatapos mabigyan ng simpleng bandage. Kakaiba yan? Kung nakaalis na siya, bakit hindi pa siya tumawag sa akin? Iniwan mo siyang mag-isa sa ganoong lugar. Siyempre, galit siya. Bukod pa riyan, narinig niyang sinabi ni Yvette na buntis siya sa iyong anak. Wala akong choice noon. Sige, hahanapin ko siya at babawi ako sa kanya. Alam mo naman, hindi siya nagagalit sa akin ng totoo. Hindi mo dapat gawin ito sa kanya dahil lang mahal ka niya. Paano kung mawalan siya ng pag-asa sa iyo at gumawa ng isang bagay na radikal? Bulag siya. Kung aalis siya, saan pa siya pupunta? Sige, bababa na ako. Hahanapin ko siya ngayon. Walang pamilya si Sophie na natitira sa mundong ito. Saan pa siya pupunta? Maliban sa villa? Isang huling liko. Sophie, hintayin mo ako. Babalikan kita. Ano? Bakit nasusunog ang villa? Anong nangyari? Hello, hindi serbisyo ang numerong tinawagan mo. Hindi serbisyo? Paano naging hindi serbisyo? Justin, dadalhin ko ang anak mo. Huwag mong ipagsapalaran ang anak natin. Dexter, kung gusto mo ang pera, siguraduhin mong ligtas si Sophie. Bukod pa riyan, narinig niyang buntis si Yvette ng anak mo. Paano kung mawalan na siya ng pag-asa sa iyo at gumawa ng matinding bagay?
Nasaan si Sophie? Saan siya pumunta? Imposible. Talagang imposible. Mahal na mahal ako ni Sophie. Imposibleng magpakamatay siya dahil lang sa maliit na bagay. Doktor, kailan siya gigising? Kung hindi siya gigising ngayong araw, baka hindi na siya magising kailanman. Nasaan ako? Anong nangyari? Justin, gising ka na. Sino ka? Justin, ako si Yvette. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi kita kilala. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Sophie? 3 araw kang walang malay pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Sobrang kinabahan ako. At ang una mong ginawa ay hanapin si Sophie? 3 araw? Ngayong araw, sana ay, ang araw na plano kong mag-propose kay Sophie. Sophie, 3 araw mula ngayon ay birthday mo. Sa panahong iyon, sisiguraduhin kong maghanda ng isang grand proposal para sa iyo. At pagkatapos noon, maghahanda ako ng isang perpektong kasal para sa iyo. Wala akong pakialam sa mga seremonyang ito. Basta't magkasama tayo. Kailangan kong umalis. Malamang sobrang nag-aalala si Sophie. Kailangan kong hanapin siya. Justin! Justin! Nasaan ang singsing? Nakita mo ba ang singsing na inihanda ko para kay Sophie? Nakita mo ba ang singsing na inihanda ko para kay Sophie? Justin! Anong nangyari sa'yo? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't ibinigay mo sa kanya ang singsing 5 taon na ang nakalipas? Justin, nawala ba ang memorya mo? Imposible. Justin, hindi mo ba talaga ako naaalala? Umalis ka. Justin, ako si Yvette Lawson. Ako ang pinakamamahal mo. Paano mo ako makakalimutan? Mahal kita? Huwag mong isipin na dahil medyo kamukha mo siya, ay mahuhulog na ako sa'yo. Ang mahal ko ay ang kanyang natatanging kaluluwa. Hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng kanyang buhok. Kung magpapatuloy kang magsalita ng kalokohan, hindi kita palalampasin. Justin! Imposible. Nakalimutan niya ako. Nakalimutan nga niya ako. Walang kwenta na ang lahat ng plano ko. Nitong nakalipas na 5 taon. Hindi pwede ito. Kung makakalimutan niya ako, ang paggamit sa bata para makuhang ang yaman ng pamilya Clark ay hindi magiging madali. Mukhang, kailangan ko ng ibang plano. Mag-ingat ka. Luka, tama-tama, ang galing mo. Bakit may babae sa kwarto ko na kamukha ni Sophie? Sino siya? Nasaan si Sophie? Si Sophie. Sabi niya, maglalakbay siya sa Northern Cans. Hindi siya babalik sa loob ng ilang panahon. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Ikakasal na kami ni Sophie sa ilang araw. Paano siya aalis ngayon? Sige, ayaw mong sabihin sa akin ha. Hahanapin ko na lang siya. Justin, kailangan mong magpahinga. Komplikado ang sitwasyon ninyo ni Sophie. Ipapaliwanag ko ang lahat kapag gumaling ka na.
Ano to? Sabihin mo sa akin. Ano to? Ikaw lang ang para sa akin. Justin, ilikas mo ako. Si Sophie ang pipiliin ko. Ang ulo ko. Ang sakit talaga. Justin, sagipin mo ako. Justin, bakit hindi ako makakita? Natatakot ako ng sobra. Ang lamig naman. Ang lamig. Bose? Ni? Sofia? Bakit siya umiiyak? Sino ang nambuli sa kanya? Justin, okay ka lang ba? Kaninong dugo ito? Sabihin mo ngayon. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Kung ipipilit mo talagang makita siya, siya, dadalhin kita sa kanya. Ito ba ang daan papunta sa villa? Bakit parang wala itong kahawig sa naaalala ko? Na-injure ang ulo mo sa aksidente at nawala ang ilan sa mga alaala mo. Para maging eksakto, nawala sa'yo ang 5 taong alaala. Ano? Ibig mong sabihin, 5 taon na ang lumipas? Limang taon. 5 taon na pala ang nakalipas. Ibig sabihin, kasal na kami ni Sophie. Meron na siguro kaming anak. Luka, ama na ako ngayon, di ba? Wag, sandali. Kung kasal na kami, anong nangyari sa singsing na to? At kaninong dugo ito? May nangyari ba kay Sophie? Magsalita ka. Anong nangyari kay Sophie? May nagawa ba akong mali kaya siya nagalit? Sabihin mo sa akin para makapag-sorry ako sa kanya. Nandito na tayo. Tingnan mo na lang. Ano tong lugar na to? Bakit mo ko dinala rito? Nahulaan mo na. Ang lugar na ito. Ang tahanan mo kasama si Sophie. Anong sinabi mo? Ang bahay natin? Paano nangyari ito? Si Sophie? Nasaan siya? Sabi ng rescue team, masyadong malakas ang apoy. Siya, hindi nakalabas. Tumigil ka. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka sa akin. Imposible. Hindi pwedeng patay na si Sophie. Mali siguro sila. Hindi pwedeng patay na si Sophie. Sophie, nasaan ka? Hinanap kita. Nasaan ka? Sophie. Huwag mong gawin ito. Pakiusap. Umalis ka. Nababaliw na ba kayong lahat? Ha? Bakit hindi ninyo siya iniligtas? Dapat buhay pa si Sophie. Sophie. Pasensya na. Hahanapin kita. Sophie. Tama na. Justin, akala mo ba aksidente lang ang sunog na ito? Si Sophie ang nagpainit nito. Ayaw na niyang mabuhay. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo?
Ulitin mo. Sabi ko, si Sophie ang naglagay ng apoy. Gasolina ang tumatagaktak sa loob at labas ng villa. Wala siyang balak na makalabas. Imposible. Imposible. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Si Sophie ay isang masigla at masayahing tao. Ano man ang dumating sa kanyang buhay, palagi siyang positibo at hindi sumusuko. Sabihin mo sa akin, paano magagawa ng isang tulad niya na isuko lang ang kanyang buhay? Nagsisinungaling ka, di ba? Bakit niya gagawin to? Di mo ba alam? Ikaw ang nagtaksil sa kanya. Para sa ibang babae. Imposible. Tapat ako kay Sophie. Kahit magwakas ang mundo, hindi ko siya pagtataksilan. O talaga? Hindi pagtataksilan? Dapat kong i-record yung linya na yan para marinig mo pag binalik na ang memorya mo. Anong ibig mong sabihin? Ako ba? Ako ba talaga ang nagtaksil kay Sophie? Imposible yun. Imposible yan. Pinagkanulo mo siya at ang ginawa mo ay talagang malupit. Sabi mo, ikaw ang magiging mata niya. Pero kahit alam mong pwedeng gumaling ang paningin niya, ayaw mo siyang gamutin. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Gusto ko siyang makakita ng muli. Higit kanino man. Hindi ko magagawa yon. Ipinagtatanggol mo ang bagong kasintahan mo. Justin, sabi mo, mamahalin mo si Sophie magpakailanman, pero bigla kang nakipag-ugnayan kay Yvette, nagbuntis mo pa siya. Ako si Yvette Lawson. Ako ang pinakamamahal mo. Paano mo ako makakalimutan? Hindi. Walang makakapalit kay Sophie sa puso ko. Ni hindi ko nga maalala kung sino yung babaeng Yvette na yan. Paano ko siya ipagkakanulo dahil sa kanya? Hindi mo maalala? Ipapaalala ko sa'yo. Habang kayo ni Yvette ay nag-e-enjoy, nag-iisa lang si Sophie, naghihintay sa'yo sa dilim. Minsan sinabi mo na kahit anong mangyari, magtutulungan kayo ni Sophie at aasahan ang isa't isa. Pero ano ang ginawa mo? Para itago ang maruming sekreto mo? Ikinulong mo siya, isang bulag, mag-isa sa bilang ito na walang signal at iniwalay mo siya sa mundo. Hindi. Hindi. Imposible. Hindi ko ginawa yon. Hindi. Mahal na mahal ko si Sophie. Hindi ko siya kailanman sasaktan. Mas gugustuhin ko pang saktan ang sarili ko kaysa saktan siya. Mas gugustuhin kong saktan ang sarili ko kaysa saktan siya kailanman. Justin, ang tunay na pumatay kay Sophie ay ikaw. Sinira mo ang puso niya. Ngayon, nakalimutan mo na ang lahat at nagkukunwari kang mapagmahal. Patay na si Sophie! Namatay siya sa kulungang ito na nilinlang mo siyang pasukin kung saan siya nakulong ng 5 taon. Hindi mo kailanman mababayaran iyon sa kanya. Hindi. Imposible. Imposible. Talagang imposible. Imposible. Mag-overtime ako ngayon. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Huwag kang maghintay. See ya. Sophie, nasa meeting ako ngayon. Tatawagan kita mamaya. Sophie, sobrang busy lang ako nitong mga nakaraang araw. Kapag tapos na ako sa trabaho, dadalahin kita sa konsyerto. Maganda iyon. Sophie, hindi ko talaga sinasadyang makalimutan ang iyong kaarawan. Marami lang talagang nangyayari sa trabaho. See ya.
Justin Clark. Ano ang ginawa ko? Paano posible na ang isang malaking kumpanya ay kailangan pang mag-overtime ang CEO? At nakalimutan ko talaga ang kaarawan ni Sophie. Ang talino niya. Siguro alam niya. Ngayon, nagsisisi ka na? Noong paulit-ulit mong pinabayaan si Sophie para kay Yvette, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Sabi ko na sa'yo, hindi ko nga kilala si Yvette. Siya. Justin, nanaginip ako ng masama. Nasaan ka? May bigla ang nangyari sa trabaho. Nag-overtime ako. Justin, palaging sumisipa yung baby. Sabi niya, gusto raw niyang marinig si Daddy magkwento. Kukwentuhan kita. Pakatunghayan natin ang asawa ni G. Clark, si Bibi, Sophie Whitman, sa entablado. Kaya nitong nakalipas na 5 taon. Litin, tunay akong umibig sa isang babaeng kahawig ni Sophie. Pinalitan ko si Sophie sa kanya. At nagkaanak pa kami. Paulit-ulit kong niloko at sinaktan si Sophie. Ah, naalala mo na? Pumunta tayo sa ospital. Nagkasala ako kay Sophie. Karapat-dapat ako dito. Naalala ko na ang lahat ngayon. Hindi niya ito kailangan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Dr. Bartlett? Pinapayuhan ko lang siyang magreseta ng pinakabasikong supplements. Pero ang mga mata ni Mrs. Clark ay may tsansa pang gumaling. Kung makakita na siya ulit, ano na ang gagawin ni Yvette? Justin, tulong! Takot na takot ako! Ayos lang. Ipoprotektahan kita. Maglaro tayo ng konti? Manatili ka sa loob ng refrigerated truck ng kalahating oras. Mr. Clark, pumili ka ng isa. Ang pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko. Pangalawang laro. Ang ganda sa tubig. Mr. Clark, ang init ngayon. Alin sa kanila ang gusto mong paliguan? Si Sophie ba? O si Yvette? Ang pipiliin ko. Si Sophie ang pipiliin ko. Justin? Paano mo siya nasaktan ng ganito kalala? Mali ako. Nare-realize ko na ang mga pagkakamali ko. Pwede ka bang bumalik? Tingnan mo ako ulit. Pakiusap. Sabi mo, mahilig ka sa maulan na araw. Dahil nahuhugasan ng malakas na ulan ang lahat ng kasalanan. Pero ang dami kong nagawang hindi mapapatawad. Hindi sila mahuhugasan. Hindi, kailanman. Gusto mong pumunta sa Northern Cans kasama ako para makita ang aurora at ang mga glacier. Huli na ngayon. Huli na. Takot ka sa sakit.
Masakit ba ng husto? Nang sunugin ka ng apoy? Justin. Justin. Oy. Gising, Justin. Doc, kumusta na siya? Nagawa naming iligtas siya, pero sumuko na siya sa buhay. Kung magigising siya o hindi, nasa kanyang kagustuhan na yun. Wala na tayong magagawa. Pagkatapos kong mamatay, pakiusap, sunugin ang aking katawan at iwisik ang abo ko rito. Justin, kung may konsensya ka pa, gumising ka na ngayon din. Tapos, mabuhay kang maayos at magbayad sala sa iyong mga kasalanan. Huwag lang mamatay at tumakas sa lahat. Kahit ayaw mong mabuhay, kailangan mong mabuhay para sa iyong magiging anak. Justin, gising ka na ba? Justin? Hello? Sa tingin ko hindi siya magigising. Kailangan natin ng ibang plano para mailipat. Ang mga ari-arian ng pamilyang Clark. Isa na namang plano, inanunsyo na ni Justin sa TV na ikaw si Sophie. Gamitin mo lang ang pangalan niya at ilipat ang lahat ng natitirang ari-arian niya. Talaga bang tanga ka? O nagkukunwari lang? Anumang proseso ng paglilipat ng ari-arian ay nangangailangan ng facial recognition at fingerprints. Hindi ko magagamit ang pangalan niya. Wala siyang anumang dala. Nakakaasar talaga. Yung loser na si Sophie na tinamaan ng kotse mo noon, hindi namatay. Tapos ngayon, bigla na lang siyang nagpasyang magpakamatay. Iniwan niya ako nitong malaking gulo. Kaya pala, yung aksidenteng nagpabulag kay Sophie ay hindi pala aksidente. Plano pala ito. Kaya pala pagkatapos ng aksidente ni Sophie, biglang itinulak si Yvette sa tabi ko. Ano ba talaga ang relasyon ni na Yvette at Dexter? Siya kaya ang nagplano ng pagdukot? Hindi. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan kong tiyaking maparusahan ang mga taong nagsaktan kay Sophie. Sophie, hintayin mo ako. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, pupuntahan kita. Pupuntahan kita at magsisi sa mga kasalanan ko. Luca, gamitin mo ang lahat ng source na meron tayo para imbestigahan si Yvette.
5 taon na. Sa wakas, nandito na ako. Talaga bang bitawan mo na ang lahat? Sa Grukton? Siyempre naman. Ang dating Sophie ay namatay sa sunog na iyon. Kung gayon. Paano naman ang kasal ninyo ni Justin? May kailangan ba akong gawin? Alam mo naman. At sobrang possessive sa iyo. Kung malaman niyang buhay ka, tiyak na hindi ka niya pakakawalan. Huwag kang mag-alala. May abogado na akong humahawak nito. Tapos na talaga kami ngayon. Si Julia ba iyan? Hindi ako makapaniwala na nagpe-perform na siya sa ganito kalaking stage. Noon, ikaw ang idol niya. Kahit 5 taon ka nang wala, marami pa ring naghihintay sa iyong pagbabalik. At ang iyong personal na social media account ay puno ng mensahe mula sa mga fans. Ang superstar na hinangaan nila noon ay bumagsak na. Hindi pa siya bumagsak. Naniniwala ako sa iyo. Nakarating ka sa tuktok unti-unti noon. Tiyak na kaya mo ulit ito ngayon. Kumuha na ako ng pinakamagaling na rehab instructor para sa iyo. Simula bukas, maaari ka nang magsimula ng iyong rehab training. Hindi. Gusto kong magsimula ngayon na. Alice, Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Alice, masyadong masakit ang rehab plan na ito. Maganda rin naman ang plan B, dagdag 1 buwan lang. Nasayang na ang 5 taon ko. Mahalaga sa akin ang bawat segundo ngayon. Ang konting sakit na ito, wala yan sa akin. Limang taon na mula nang umalis si Alice sa entablado. At grabe ang naging pinsala niya. Ang rehab na ginagawa niya ngayon, masakit yan. Hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Siya ang matatag na babae na nakilala ko. Ganon siya. Matatag at hindi sumusuko. Ipinagmamalaki ko siya. Sa bilis ng rehab niya ngayon, naniniwala ako na malapit na siyang bumalik sa entablado. At kapag nangyari yon, sisikat siya tulad ng dati. Hindi. Sisikat siya. Mas maliwanag kaysa dati. Justin, tiningnan ko ang hiniling mo. Ikaw, maghanda ka na. Justin, ikaw, dapat handa ka na para diyan. Anong ibig mong sabihin? Hindi si Yvette ang akala mo. Tingnan mo na lang. Pagdukot ay isang malubhang krimen. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Ano ang dapat pag-isipan? Yung loser na si Justin ay lubusan nang nasa ilalim ng aking kontrol. Basta mamatay lang si Sophie, maaari na akong pakasalan ni Justin ng lehitimo. Pagdating ng panahon, maghahatian na tayo sa ari-arian ng pamilya Clark. C. Ikaw ang masusunod.
Sophie, maging tapat na ako sa'yo. Ang aksidenteng nagpabulag sa'yo ay aking inayos. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Justin? Anong magagawa ng pagsumbong sa kanya? Sa tingin mo ba magmamahal siya ng babaeng bulag na tulad mo? Maniwala ka man o hindi, kahit anong mangyari, ako pa rin ang uunahin niya. Yvette Lawson, ang kapal ng mukha mo? Justin, ano ang gusto mong gawin? Panahon na para bawiin ang 50 bilyong dolyar na ibinigay ko kay Dexter. At saka, dalhin mo rito si Yvette. Sabihin mo sa kanya na naalala ko na ang lahat at gusto ko siyang makita. See? Asikasuhin ko na ito ngayon. Justin, gising ka na. Mabuti naman. Mahal, buti nakita kita. Justin, naalala mo talaga? Alam mo ba kung gaano ako nainis at nasaktan sa lahat ng panahong ito? Alam ko. Alam ko ang lahat. Oo nga pala, Justin. Nung huling tayo'y dinukot, talaga bang inilipat mo ang 50 bilyong dolyar na iyon kay Dexter? Bakit mo na itanong? Nag-aalala lang ako. Ang laki-laki ng perang ibinigay mo sa kanya. Paano na tayo mabubuhay mula ngayon? Pero nasa kanyang account na ang 50 bilyong dolyar na iyon. Imposible nang mabawi iyon. Pero siya, Pero ano? wala. Justin, sobrang saya ko at naalala mo na ang lahat. May ilang bagay akong aasikasuhin. Babalik ako mamaya. Si. Ano ba ang nangyari sa akin noon? Paano ako nauto ng ganoong klaseng tao? At napabuntis ko pa siya? Hinayaan ko siyang saktan ng paulit-ulit si Sophie. Justin, papunta sa probinsya si Yvette. Sundan mo siya. Dexter, lumabas ka rito. Bakit ka nandito? Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong hanapin bago matapos ito. Kung hindi ako pumunta rito, malamang tumakbo ka na kasama ng pera. Napagkasunduan natin na kalahati ng 50 bilyon ay akin. Ilipat mo sa akin ngayon din. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hindi ko natanggap ang pera mula kay Justin. Tigilan mo yan. Sabi ni Justin na ilipat na niya sa'yo. Pero paulit-ulit mong sinasabing hindi mo natanggap. Sa tingin ko, niloloko mo lang ako para sa'yo lahat ng pera. Seryoso ka ba? Bitawan mo. Justin, Yvette, mabuti ang trato ko sa'yo. At nakipagsabuatan ka pa sa kanya para lokohin ako. hindi totoo yan. Justin, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Para sa akin? Gusto ko lang tulungan kang mabawi ang perang iyon, kaya nag-risk ako na pumunta rito para makita siya. Yvette, akala mo ba tanga ako? Justin, buntis ako ng iyong anak. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Justin, ayoko lang na ang ating anak ay magkaroon ng mahirap na buhay mula sa simula. Mali ba iyon? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Justin? Siya, noong dinukot niya ako, muntik na niya akong ipagkalaglag. Bakit hindi natin siya ipadala sa Rochester para magmina? Kung may mangyari sa kanya doon, hindi na iyon problema natin, di ba? Yvette, inaasahan mong ako lang ang magdusa habang ikaw ay nagtatamasa ng kayamanan at karangalan. Panaginip lang yan. Mr. Clark, ang sanggol na dinadala niya ay hindi sa iyo. Huwag kang maniwala sa kanya. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Hindi yan totoo. Tumahimik ka. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako? Kung gusto mong malaman kung kaninong baby ang dinadala niya,
Magpa-amniocentesis ka lang. Yvette, may lakas ka ba ng loob? Hindi, Justin. Mahal, totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Justin, magtiwala ka sa akin. Ito talaga ang baby mo. Siyempre naman, naniniwala ako sa'yo. Pero, kung akin ang baby, ibibigay ko sa kanya ang lahat ng nararapat sa kanya. Pero kung hindi, Yvette, matagal na tayong magkasama. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Dalhin siya para sa amniocentesis. Hindi, wag! Justin, hindi ito maganda para sa ating baby. Hindi, bitawan mo ako. Lumabas na ba ang resulta ng amniocentesis? Ibigay mo sa akin. Dahil sa isang babaeng walang hiya na tulad niya, at isang sanggol na walang kinalaman sa akin, paulit-ulit kong sinaktan si Sophie. Hanggang sa lubusan na siyang nasaktan dahil sa akin. Sophie, pasensya na. Bakit nandito ka pa? Ano yan? Online shopping record ni Yvette yan. Malamang, may kinalaman ito. Sa araw na nakagat si Sophie ng aso. Isang pampasigla? Para saan ito? Pwedeng magpabaliw nito ng mga aso at maging sobrang agresibo. Malamang ito ang ispray ni Yvette sa mga liryo ni Sophie nung araw na iyon. Miss Whitman, maligayang kaarawan. Anong amoy yon? Sophie, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bulaklak na ito. Magugustuhan mo talaga ang mga ito. Ay, pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka makakita. Palaging mapagpatawad si Sophie. Hindi siya magagalit. Sige na, tanggapin mo na. Alam ni Justin na allergic ako sa mga liryo, at ang amoy ng mga bulaklak na ito ay talagang kakaiba. Miss Whitman, pasensya na po. Hindi ko alam na ayaw mo pala sa mga liryo. Sophie, huwag kang magpakabata. Maalalahanin na regalo ito ni Yvette. Kahit hindi mo gusto, hindi mo pwedeng itapon ng ganyan. Ayos lang yan, Justin. Kasalanan ko lahat ito dahil wala akong kwenta. Pero, may isa pa akong sorpresa. Miss Whitman, nakita ko itong asong ito sa tambakan ng basura. Pwede mo itong sanayin bilang iyong guide dog. Ingat. Justin, tulong! Natatakot ako! Ayos lang. Ipoprotektahan kita. Bitawan mo! Justin! Justin! Kaya yung tinatawag na guide dog na yon ay talagang para patayin si Sophie. At hindi ko man lang pinaghinalaan si Yvette. Nung kinakagat ng asong yun si Sophie, ako'y nagpoprotekta kay Yvette. Sophie, pasensya na. Ako ang may kasalanan ng lahat. Nakapagsinungaling na ako sa kanya ng napakaraming beses at sinabing may trabaho ako. Hiniling ko pa nga sa doktor na huwag ayusin ang mata niya. Pinadaan ko siya sa 5 nakakatakot na taon sa kadiliman. Ako,
Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal na para sana kay Sophie kay Yvette at sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sanggol. Oh, tama. Minsan, nagkaroon ako ng sanggol. Kasama si Sophie. Magiging ama na ako. Mahal, sobrang saya ko. Inarkila ko ang buong resort. Tayo lang dalawa mamayang gabi. Dapat nating ipagdiwang ng maayos. Sandali lang. Si, Justin, nasan ka? Nawalan ng kuryente. Natatakot ako. Siya. Halika, umupo ka. May dumating na urgent na trabaho. Kailangan kong asikasuhin. Hintayin mo ako. May resort na tinamaan ng avalanche. Isang buntis ang naibaon sa isang cabin sa ilalim ng niebe. Sige, bilisan. Sophie, huwag kang masaktan. Pasensya na at nahuli ako. Magtiis ka, magtiis ka. Maghihintay ako dito. Doktor, kumusta siya? Matagal siyang na-expose sa hypothermia. Hindi nakaligtas ang sanggol. Minsan, nagkaroon ako ng sanggol kasama si Sophie. Ako ang pumatay sa sanggol namin. Justin? Justin, ito ba ang ibig mong sabihin ng sinabi mo? Naaalagaan mo siya ng mabuti magpakailanman? Ito ba ang ibig mong sabihin ng sinabi mo na laging poprotektahan mo siya? At magiging mata niya? Lahat ito ay kasalanan ko. Inilantad ko siya sa panganib. Kasalanan ko. Hindi niya nakita ang liwanag. Sophie, paumanhin. Kayong dalawa ay sobrang nagmamahalan noon. Sino ang makakaisip na ito ay magiging ganitong hindi na mababawi pagkakahiwalay sa buhay at kamatayan? Bitawan mo! Papasukin mo ako! Justin, paano mo nagawa ito sa akin? Mahal na mahal kita. Umalis ka. Hindi. Hindi ako aalis. Justin, hindi ba sinabi mo na ako ang pinakamahal mo? Binigyan mo pa ng pangalan ng ating anak at sinipa ka rin niya, di ba? Tama. Hindi ka dapat umalis. Pinahirapan mo si Sophie ng hindi mabilang na sakit at mga sugat. Dapat maramdaman mo rin ang lahat ng ito. Paano ko hahayaan kang umalis ng ganun kadali? Gusto ko ring masagasaan ka ng kotse. Gusto kong sa kadiliman mo gugulin ang natitirang buhay mo. Gusto kong makagat ka ng aso at mababad sa tubig yelo. Gusto kong ikulong ka sa freezer. Ano sa tingin mo, ha? Hindi. Justin, mamamatay ako kung gagawin mo yon. Talaga? Natatakot ka? Nang gawin mo lahat yon kay Sophie noon, naisip mo ba kung natakot siya? Paano mo mailalagay lahat ng sisi sa akin? Hindi naman ako ang nanakit sa kanya. Ikaw yon, Justin. Anong problema? Gulat? Kung hindi mo pinayagan, paano ko magagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Binigyan mo ako ng karapatang saktan siya. Ngayong patay na siya, sa akin mo ilalagay lahat ng sisi? Justin, monster ka lang. Isang duwag. Ako yon. Ako ang nanakit kay Sophie. Ako ang pumatay sa kanya. Justin, magdusa ka. Bitawan mo. Bitawan mo! Luka, sobrang miss ko siya. Siguro kinamumuhian ako ni Sophie. Ni minsan hindi siya nagpakita sa panaginip ko.
Ang dami kong kasamaang nagawa. Kahit mamatay man ako, diretsong impyerno ang bagsak ko. Hindi ko na muling makikita ang anghel ko. Tatlong araw na lang bago ang comeback performance ni Alice, ang ballet princess ng Northern Cans. Sophie. Hindi, patay. Si Sophie. Hindi siya patay. Justin, kumalma ka. Hindi yon si Sophie. Magkamukha lang sila. Hindi. Hindi ako nagkakamali. Hindi. Siguro, buhay pa siya. Hindi siya patay. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Sophie. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakabalik sa entablado ng ganito kabilis. Nick? Salamat. Oh, wag nga. Kaunting tulong lang naman yon. Hindi naman ganoon kalaki. Saan mo gusto? Magdiwang pagkatapos ng show? Ilibre kita ng hapunang Flicanian. Anong masasabi mo? Hindi pa nga nagsisimula ang show? Paano mo nalaman na magiging matagumpay ito? Paano kung pag nagsimula na ang show, Walang paano kung magiging matagumpay ito. tingnan mo nga ang sarili mo. Mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin? Dahil tunay kang hiyas. Dapat kang kumislap at magningning sa entablado. Kalimutan na yung pagkaing Flicanian. Hindi ako sanay dyan. Noon, pagkatapos ng mga show ko, ang lola ko ang gumagawa para sa akin ng siomay at gulaman. Sayang naman. Hindi ko na sila makakain ngayon. Ayos lang. Kung gusto mo, pwedeng sumama ako sa'yo. O kaya ay isama mo pa rito ang lola mo. Pumanaw na siya. Noong nakaraan, hindi ko na nga siya naabutan. Sophie, asawa kita. Paano ka naging ganito kalapit sa ibang lalaki? Sabihin mo sa akin. Guardia! Guardia! Bitawan mo ako. Bitawan mo. Sophie, alam kong buhay ka. Salamat sa Diyos. Alam ko na. Alam kong hindi mo ako iiwan. Sir, mali ang napuntahan mo. Hindi kita kilala. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ang tagal nating nagkatabi. Sa kama. Paano mo ko hindi makikilala? Sophie, galit ka pa rin sa akin, di ba? Sinasabi mong hindi mo ako kilala para lang pagbayarin ako sa ginawa ko, di ba? Nagpanata tayo. Sabi nating magkakasama tayong tatanda. Paano mo naman hindi man lang ako bigyan ng pagkakataong magbago? Mali ang napuntahan mo. Ang lalaking ito. Ang asawa ko. Hindi talaga kita kilala. Umalis ka na. Anong sinabi mo? Oo, kami ang magkakasamang tatanda. Sir, tigilan mo na ang asawa ko. Umalis ka na. Hindi. Sophie, hindi mo to magagawa sa akin. Pakiusap. Huwag mo kong gaganito. Mahal, uwi na tayo. Ayoko na siyang makita. Sige mahal, uwi na tayo. Sophie, makinig ka sa akin. Sophie, huwag kang umalis. Sophie, makinig ka sa akin. Inasikaso ko na si Yvette. Pinagbayad ko siya ng doble sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Mas naghihirap siya ng 1000 beses kaysa sa'yo. Si Dexter ay nagdusa rin. Wala akong pinalampas na nanakit sa'yo. Ilabas niyo ang siraulo na to at huwag niyo na siyang papaharapin sa akin kailanman. Opo, ma'am. Sophie. Anong problema, mahal? Pasensya na. Ginamit kita bilang panangga kanina. Ihahatid kita sa hapunan para makabawi. Ayos lang, masaya akong makatulong sa'yo. Kung totoo lang sana. Anong sinabi mo? Wala. Hindi ka naman na bad trip sa kanya, di ba? Mabuti, mag-ensayo ka na. Susunduin kita pagkatapos. Si. Ibalik niyo siya sa akin.
Nais kong mainit na tanggapin ang panauhing ito na nagmula pa sa malayo. Bitawan mo ako. Sino ka ba? Ibalik mo sa akin si Sophie. Ibalik siya sa iyo? Sino ka para sabihin iyan? 5 taon na ang nakalipas, siya ang pambansang diyosa ng Northern Cans at prinsesa ng ballet. Alam mo ba kung ilang teatro ang nagmakaawa sa kanya para mag-perform? Ang mga taong gustong makita siya ay pwedeng umikot sa buong mundo. Pero isinuko niya ang karera na ipinagmamalaki niya para sa iyo. Ano ang ginawa mo? Paano mo siya itinrato? Mahal na mahal ko si Sophie. Binigyan ko siya ng titulong Mrs. Clark at kalahati ng aking mga ari-arian. Gago ka! Noble ba ang pagmamahal mo? Espesyal ba ang titulong Mrs. Clark? Na iyan? Malinis ba ang pera mo? Lahat ng sinabi mo ay katulad mo. Isang kayamanan siya. Nagpakababa siya para makasama ka. Ano ang ginawa mo? Justin, hindi kita patatawarin. Ngayon, kukunin ko muna ang interes. Pigilan siya. Walang problema. Kaya ko to. Siyempre, ikaw ang pinakamagaling. Nick, bakit ka nandito? Comeback debut mo ito. Hindi ko ito palalampasin. Sige, huwag kang kabahan. Nakita ko lahat ng pagsisikap mo. Nagsanay ka mula umaga hanggang gabi at hindi umalis sa studio hanggang sa maubos ka. Ang sayaw mo, perpekto na. Kaya ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay mag-enjoy sa entablado. Tama ka? Handa na ako. Handa nang harapin ang mga bagong hamon. Handa nang magsimula ng bagong buhay. Handa nang mabuhay para lang sa sarili ko at magsumikap para sa sarili ko. Nick, salamat. Lagi mo akong ine-encourage at pinagkakatiwalaan. Ikaw ang pinakamahalagang mentor at kaibigan sa buhay ko. Sa totoo lang, mas gusto kong maging nobyo mo. Alice, malapit na ang oras. Handa ka na ba? Oo. Tara na. Nick, Hindi ko lang napigilan ang sarili ko kanina. Huwag kang magbigay ng sagot ngayon. Maghihintay ako sa'yo. Sige, umalis ka na. Ngayong gabi, ikaw ay itinakdang magniningning. Pasensya na po, sir. Hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit? Bumili rin ako ng tiket tulad nila. Kung makakapasok sila, bakit ako hindi? Justin Clark, inaakusahan kang nanghaharas kay Jen, Alice ng aming dance troupe. Habang buhay kang pinagbabawalan sa teatro. Lumabas ka na. Hindi. Makinig ka sa akin. Kilala ko si Alice. Asawa ko siya. Libo-libo ang nag-aangking asawa niya araw-araw. Akala mo ba tanga ako? Kung magpapatuloy ka nito, tatawag ako ng pulis. Nakita mo? Hindi ako nagsisinungaling. Asawa ko talaga siya. Tumigil ka sa pagpapanggap. Nakita ko kayong dalawa online. Si Yvette Lawson ang babaeng ito. Hindi siya si Alice. Tumigil ka na sa pagiging impostor. Lumabas ka na ngayon. Lumabas ka. Sophie?
Ang ganda-ganda pa rin niya. Maganda. Matapang. At may tiwala sa sarili. Tulad noong 5 taon na ang nakalipas. Alice, Alice, mahal kita. Alice. Wala siyang pinagbago. Bulag siguro ako noon nang hayaan kong mawala ang aking sariling hiyas. Ang tagal na mula nang makita ko ang ganitong anyo ni Sophie. Paano niya hinarap? Ang 5 taon na siya ay bulag? Balisa. Takot. Panahunan. Sa maliit na bilang yon, bilang. Kumakapit siya sa kanyang mga dating pangarap at nakaraang karangalan upang matalo lamang ng mabagsik na katotohanan. Kasalanan ko. Alam kong maaaring maibalik ang kanyang paningin, pero tumanggi akong ipagamot siya. Inagaw ko sa kanya ang karapatang habulin ang kanyang mga pangarap. Binasag ko ang kanyang mga pakpak at ikinulong siya sa isang hawla. Hindi ako karapat-dapat sabihing mahal ko siya. Sophie. Pasensya na. Sophie! Sa wakas ay naiintindihan ko na kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. At sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit mas gugustuhin mong magpanggap na patay kaysa makita ako kahit na nakatayo ako sa harap mo, parang hindi mo ako kilala. Hindi ko inaasahan ang unang pagtatanghal ni Alice matapos ang 5 taon na ganito kagaling. Ang ganoong klase ng matibay na lakas ng buhay at matatag na presensya na mayroon siya ay talagang napaka-espesyal. Ang prinsipal na mananayaw, talaga nga. Alam ko na talaga na si Sophie ang pinakamagaling. Tuwing nasa entablado siya, siya palagi ang pinakamaliwanag na bituin. Sophie. Maligayang bati. Sa napakagandang palabas, ngayong gabi, ang mga tagahanga sa buong mundo ay sumigaw para sa iyo at ipinagdiwang ang pagbabalik ng kanilang prinsesa ng ballet. Nick, gusto ko talagang nasa entablado. Sa loob ng 5 taon, akala ko, hindi na ako muling babalik sa entablado. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko muling masusubukan ang pangarap ko. Nick, gusto ko talagang nasa entablado. Ganyan din siya dati, nagtitiwala sa akin. God, ganito rin mismo ang sinabi niya sa akin. Justin, gusto ko talagang nasa entablado. Pagkatapos nating ikasal, gagawa ako ng mas malaking entablado para sa'yo. Para patuloy kang magniningning. Nagtiwala ako sa'yo. Napakalaki ng tiwala niya sa akin noon.
at paulit-ulit ko siyang binigo. Hindi lang ako tumupad sa mga pangako ko, muntik ko pang siyang sirain. Muntik kong alisin sa kanya ang pagkakataong bumalik sa entablado. Sophie, pasensya na, hindi ko tinupad ang sinabi ko. Mali ako. Mula pa sa simula, mali na ako. Asa na? Kung hindi ako nakialam, hindi ka sana nagdusa ng ganito at nakatagal sa lahat ng sakit. Kung hindi ako dumating, ikaw pa rin ang nagniningning na prinsesa sa entablado. Sophie, pasensya na. Luca, hindi ba't sinabi ko sa'yo na ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa kumpanya? Huwag mo kaming istorbohin. Justin, nakita mo ba ang balita? Yung ballet princess na si Alice, nagbalik. Naalala ko, si Sophie ay gumamit ng alias na Alice. Kaya, si Sophie ay si Alice. Hindi siya namatay. Di ba? Pero ano naman ngayon? Ang dami kong nagawang kasalanan at nasaktan siya ng paulit-ulit. Wala nang paraan para ayusin ito. Hindi na niya ako patatawarin. Maganda yan, Justin. Talagang hindi ka pwedeng sumuko. Hindi pa huli ang lahat kung aaminin mo ang mga pagkakamali mo. Sigurado ka? Siyempre, mahal na mahal ka ni Sophie. Magsasakripisyo pa nga siya ng karera para sa'yo. Paano niya madaling bibitawan ng isang tulad mo? Pero, hindi mo na siya pwedeng biguin ulit. Siyempre, hindi ko na muling bibiguin si Sophie. Ibibigay ko sa kanya ang lahat sa buong buhay ko. Si. Justin. Napaganto ko, napakawalang hiya mo talaga. Gusto mong mabawi si Sophie? Pero hindi niya gugustuhin ang basura. Ikaw ang tunay na basura. Kahit gaano man kasama ang loob sa akin ni Sophie, pagitan pa rin namin yon bilang mag-asawa. Kung hindi mo siya dinala rito, hindi sana kami nagkaganito. Kung hindi ko inilayo si Sophie, manonood na lang ba ako habang ikaw at si Yvette ang magtulak sa kanya sa kamatayan? Talaga bang hindi mo alam? Kung ano ang buhay niya sa lahat ng mga taong yon. Pinarusahan ko na ang lahat ng taong nanakit sa kanya. Mula ngayon, pagbubutihan ko ng doble ang pagtrato sa kanya. Hindi ko na talaga siya pahihirapan muli. Ikaw ang pinakamasakit sa kanya. Kaya, naparusahan ka ba? Anong pakialam mo? Alam ko ang nararamdaman mo para kay Sophie. Pero makinig ka, sa puso niya, mas mahalaga pa rin ako kaysa sayo. 1,000 beses na mas mahalaga kaysa sayo. Noon, iniwan ka niya at pinili akong kasama. At ngayon, tiyak na gagawin niya yon muli. Hindi ako gagawa niyan. Justin, nabulag ako noon, pero hindi na ako muling mabubulag. Ang sinasabi mong pag-ibig ay isang hawla lamang. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa bumalik sa lugar na yon. Tara na. Si, Hindi, umuwi na tayo. huwag kang umalis. Maaari kong ipaliwanag ang lahat ng nangyari noon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pakiusap. Justin, ang dami-dami na ng dahilan mo sa akin. Sa loob ng 5 taon na mag-asawa tayo, pinagamit mo kay Yvette ang pangalan ko at in-enjoy niya ang lahat ng sa akin. Paulit-ulit, siya ang pinili mo kaysa sa akin. At ang tanging iniwan mo lang sa akin ay mga mahihinang dahilan. Justin, ang pagmamahal mo ay napakawalang kwenta. Napakawalang kwenta. Kayang-kaya mong ibahagi sa 2 tao ng sabay. Napakawalang kwenta. Kailangan mo pa akong saktan para patunayan kung gaano mo siya kamahal. Hindi, Sophie. Mahal na mahal kita talaga. Sandali lang kasi. Nabulagan lang ako sandali. Nabulagan sandali? 5 taon yon. Justin, tigilan mo ang pagloloko sa sarili mo. Ikaw lang ang minahal mo. Gusto mo ang pakiramdam na kontrolado mo ang lahat. Gusto mo na may umaasa sa'yo? Ang pagkukulong sa akin,
ay hindi proteksyon. Pagsupil yon. Pinapanggap mo siya bilang ako hindi dahil wala kang choice, kundi dahil sa kayabangan. Kailangan mo lang ng perpektong asawa para ipagmalaki sa mundo. At sa parehong panahon, kailangan mo ng sunod-sunurang Sophie na nakakulong para mabusog ang pagiging mapag-ari mo. Hindi. Hindi ganoon. Hindi. Justin, ang pagmamahal mo ay nakakadiri. Sophie, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sanang sabihin yan. Pasensya na. Talagang pasensya na. Nagkamali ako. Napagtanto ko lang, ikaw lang talaga. Ang tunay na nagmalasakit sa akin. Nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sinusumpa ko. Gagawin kong lahat sa buhay ko para mabawi ito. Gagalingan ko ng higit pa sa dati. Paglilingkuran kita ng mas mabuti. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Sophie, pinapatawad mo na ako? Alam kong papatawarin mo ako. Kung tapat akong hihingi ng tawad. Umuwi na tayo, ngayon na. Kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari dito at magsisimula tayong muli. Itatrato kita ng tama. Pangako ko yan. Ginong Clark, ang tanga-tanga mo talaga. Bakit ka tumatawa? Dahil ikaw ay hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ni Sophie. Hindi ka karapat-dapat humingi ng tawad. Ito ay sa pagitan ko at ni Sophie. Wala itong kinalaman sa isang tagalabas na tulad mo. Talagang kahabag-habag at katawa-tawa ka. Kapag nagpapasalamat si Sophie sa'yo, akala mo ba may nararamdaman pa siya para sa'yo? Ginoong Clark, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa pagpapaharap mo sa akin sa katotohanan at sa pagpapakita kung gaano ka babasagin ang iyong tinatawag na matatag na pagmamahal. Salamat sa lahat ng sakit, panghihinayang, at pagtataksil na dinala mo sa akin. Kung hindi dahil sa 5 taong bangungot at sa pagtulak mo sa akin sa impyerno, baka ako ay nananatili pa rin. Ang hangal na babaeng naliligaw sa ilusyon ng pag-ibig. Hangal ako noon na akala ko ang pakikipag-asawa sa iyo ay nangangahulugang pag-aari ko ang buong mundo. Ibinigay ko pa ang entablado at lahat ng aking karangalan. Para sa iyo, ikaw ang Justin. Ang sumira sa inosenteng Sophie na iyon sa pinakamalupit na paraan. Kaya ngayon, kailangan kong pasalamatan ka. Salamat sa pagpapaahon mo sa akin mula sa madilim na guho at naging babae ako ngayon, nabubuhay para sa sarili ko at hindi umaasa sa iba. Ito ay ang bagong Sophie. Hindi mo ba gustong makita ang pinagdaanan ko? Ipapakita ko sa'yo. Iyon. Galing ito sa aksidente sa kotse. Pero alam mo ba kung bakit hindi gumaling kahit pagkalipas ng 5 taon? Dahil ang takot at pangamba ng pagiging bulag ang nagpabagsak sa akin ng paulit-ulit sa dilim. Nagasgas ako, napunit ang sugat ng paulit-ulit hanggang sa maging permanenteng peklat. Ang mga peklat na ito ay iniwan ng aso, nagabay na dinala ng minamahal mong si Yvette. Hindi ko alam. Sophie, talagang hindi ko alam. Hindi mo alam? Nang ako'y nakagat, mahigpit mo siyang niyayakap. Marami pa akong mga peklat na tulad nito. Naiwan ang mga ito sa pagtatalo at paglaban. Sa malamig na tubig, at refrigerated truck nung ako'y dukutin. At ikaw, Justin? Ikaw ang nagtulak sa akin doon. Pinili mong isakripisyo ako para iligtas siya. At ang kanyang sanggol na hindi naman sayo. Pero wala na yon. Ang mga peklat na ito ay mga medalya ko na ngayon ng muling pagsilang. Ipinapaalala nito sa akin kung anong impyerno ang pinanggalingan ko. Ipinapaalala nito sa akin na huwag nang magtiwala muli sa'yo. At huwag nang bumalik. Tara na. Huwag kang umalis. Sophie, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, kapakiusap. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi kita mamahalin at hindi na muling mananatili para sa'yo. Sophie? Sophie. Ipikit mo ang iyong mga mata. Anong ginagawa mo? Malalaman mo rin? Sumama ka sa akin.
May sorpresa ako para sa'yo. Ang bango! Parang amoy ko ang kutsay. Malalaman mo rin agad. Dilat na ang mga mata. Ito ay siumay na may kutsay. At kulaman? Tikman mo kung pareho pa rin ang lasa. Kumusta? Masarap ba? Masarap talaga. Paborito ko tong lasa. Nick, saan mo nakuha ang lahat ng ito? Ako ang gumawa. Marami na akong beses sinubukan at nagtanong pa ako sa mga chef. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Sophie, pwede kitang lutuan nito kahit kailan mo gusto. Nick, salamat. Kapag kasama kita, nakaka-relax ako. Sophie, pwede ba kitang samahan habang buhay? Nangako ka sa akin noon. Nung sinabi ko ang nararamdaman ko, sabi mo pag-iisipan mo. Nagdesisyon. Ka na ba? Simula nang masaktan ako ni Justin, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling makikipag-date. Hindi ko na ibibigay ang kapalaran ko sa kamay ng sinuman. Ang kapalaran ko ay ako lang ang makakapagpasya. Naiintindihan ko. Ayos lang. Iginagalang ko ang desisyon mo. Sophie, kahit anong piliin mo, laging nandito ako sa tabi mo bilang iyong mabuting kaibigan. Ano ito? Tulad ng sinabi ko, ang kapalaran ko ay ako lang ang makakapagpasya. Kaya, turn ko nang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko, Mr. Nick Gibson. Isusuot mo ba ang singsing na ito at hahayaan mong alagaan kita? Mahalin at samahan ka habang tinutuklas natin ang mundo? Anong problema? Ayaw mo? Hindi. Gusto ko. Oo, talagang gusto ko. Bukas. Hindi. Ngayon na. Magsisimula na akong maghanda para sa kasal natin ngayon. Bibigyan kita ng pinakamagarbong kasalan. Sophie, kaya kong buuin muli ang larawan mo. Gagawin kong buo muli ang ating pag-ibig. Justin, kumilos ka na. Pakiusap. Nagkagulo na ang kumpanya. Nasira na ang daloy ng pera. Bumagsak ng 90% ang halaga sa merkado. Malapit nang dumating ng galit ang mga shareholder. Anong ginagawa mo? Nagtatago ka rito parang talo at nagbubuo ng walang kwentang bagay. Naririnig mo ba ako? Kumilos ka na. Makinig ka, Justin. Magpapakasal si Sophie kay Nick. Kung hindi mo siya hahabulin, tapos na talaga. Panonoorin mo lang ba siyang magpakasal sa iba? Ha? Magpapakasal siya sa kanya? Imposible. Asawa ko si Sophie. Imposibleng magpakasal siya sa iba. Hindi ko papayagan yan. Talagang hindi. Hahabulin ko siya. Akin lang dapat si Sophie. Nick Gibson, pinakamatalik kong kaibigan, aking pag-ibig, pakakasalan mo ba ako? Hayaan mong maging asawa mo ako. Upang ipagtanggol ka, igalang ka, at suportahan ang lahat ng iyong pangarap hanggang sa huli. Pakasalan mo siya.
Hindi ako sang-ayon. Sophie? Sophie? Huwag mong sagutin ng oo. Nakalimutan mo na ba? Tayo ang nanumpang magiging mag-asawa. Sinabi natin, sa mabuti man o masama, sa hirap at ginhawa, at sa kalusugan at karamdaman. Magkasama tayo palagi. Bakit mo sisirain ang ating sumpa? Paano ka makakapag-asawa ng iba? Ginoong Clark, ilan beses pa ba ang kailangan kong paalalahanan ka? Ang Sophie nang nanumpa sa'yo ay matagal nang namatay sa sunog na iyon. Tapos na ang ating pagsasama sa batas at sa puso. Ngayon, hindi na tayo magkahiwalay. Ang pakikipag-isang dibdib ko ay kalayaan ko. Wala kang kinalaman doon. Hindi, Sophie. Tingnan mo, naayos ko na ang ating singsing. Hindi ko na ito sisirain ulit. Sinusumpa ko. Itatangi kita habang buhay at hindi kita pababayaan kahit kailan. Sophie, tingnan mo. Sabi ng nag-ayos, kapag naayos na ang singsing, gaya na ulit ito ng dati. Sino ang pinagtatanghalan mo? Ano ang mapapatunayan ng walang kwentang singsing na yan? Akala mo ba yung singsing na yan ay makakabawi sa sakit na dinulot mo kay Sophie? Si Sophie mismo ay walang katumbas. Hindi niya papansinin ang basura mo. Itago mo ang mumurahing paghingi mo ng tawad? Ginoong Clark. Sophie, tingnan mo. Ito ang ating larawan sa kasal. Ginutay-gutay mo ito noon, pero binuo ko ulit. Walang pinagbago sa dati. Maaari ring maibalik ang ating pag-ibig. Justin? Oo, pinagdugtong-dugtong mo ang larawan. Pero mabubura mo ba ang lahat ng nangyari noon? Mababalik mo ba ang oras? Ayos na ang larawan, sigurado. Pero ang mga basag ay mananatili. Hindi na ito magiging perpekto at walang kapintasan tulad ng dati. Ang relasyon natin ay ganoon din. Wag. Hindi. Sophie, wala na bang pag-asa talaga sa atin? Ituloy na natin. Sophie, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Kahit anuman ang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Nangangako ako na lagi kitang pagsasabihan ng totoo at hindi magsisinungaling. Ako ay laging susuporta sa lahat ng desisyon mo